Philippine International Airport. Good morning mga ka-agritipid PH teams, ka-farmers, kamanalon, ka-magsasaka. Ayan na yung palay natin. Tignan nyo dito, yung malalim noon, pantay na. Yung pinapatutukan natin ng YM noon. Diba? Ayan, malalim. Yung malalim noon dyan sa harap. At ang mapapansin nyo dito, sa hindi naman natin herbicide. Tignan nyo halos wala kayong makitang damo. Wala kayong makitang damo dyan. Unlike sa bumira ng herbicide, 2 beses pa ay dinadamo. Bakit? Dahil yan sa hindi proper land preparation. Kung sinabi kong proper land preparation, yun yung may formula po yun na pagpapabulok. Okay? Yung palagi kong binabanggit po sa inyo. Yan na yung palay natin na tinipid, na hindi na nagamitan ng chemicals mula na lipat tanim. Anong chemicals? Herbicide, insecticide, fungicide, at bactericide na pag-healthy. Expected nyo ito hindi tatamaan ng bacterial leaf stick at bacterial streak at bacterial leaf blight. Okay, dahil ang daming mga positive fungus at positive bacteria na po dyan. At hindi natin in-overdose yung N. Tignan nyo darker siya pero matigas. Yun yung sinasabi natin na slow release. Dahil sa pag-iwas natin ng kalalagay ng inorganic fertilizer na nasasayang lang. Dahil nakita nyo naman na kaya na. Natansya na natin, kaya na ng lupa po natin na hindi gagamit na napakaraming abono dahil sa pagbuhay ng lupa po natin. Binuhay po natin yung lupa. Kung sinabi kong binuhay po natin ay yan yung makikita nyo yung trabaho ng mga microorganism. Ayan po, lumalabas na yung mga ugat. Ganyan muna para tigas na tigas at mahirapang mabutasan ng, kung may stem borer man dyan ay mahirap butasan. Papasok lang yan sa panicle exertion, swelling o kwan na yan, panicle, dyan papasok kasi lalambot yung stem ng palay at bubuka. Dyan papasok yung stem borer, kaya napapasukan kayo ng whitehead. Kaya yan yung itatiming nyo naman. Hindi bara-barang basta nagbomba kayo ng bomba, wala naman papasukan yung stem borer. Okay, nagbomba na naman. Yan yung mga nag-i-spray ulit. Bomba ulit. Okay, sharing is caring. Tara, marami tayong gagawin dyan. Bububidahan natin yung ng sako lang para nakapokus muna tayo sa pigs. At habang hinihintay natin yung pag-amyenda ng RTL na siyang sumira sa presyo ng palay. At hope next cropping ay handang-handa na po tayo sa pagbawas na abutin yung mataas na ani, hindi palugi. Sharing is caring. Morning mga ka-agritipid teams. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ito kung may damulag, may dagul. Ito yung kanda natin, yung breed natin, yung pinasak ko, lalagpasan na niya, planting height, puson. Tignan nyo yung mga ugat. Lalabasan na. Kita nyo. Ayan, yung kanda natin, inbreed natin na kung mag-successful ito ngayon, wet season, ay mas maganda sa dry season. Ito yung pariramihin po natin. May planting distance na 1 feet by 1 feet. Pero tignan nyo yung kalalaki yung suwi. Puno. Yan, abangan na lang natin ito kung gaano kalalaki yung ilalabas na puno, uha na tawag doon, panicle, uhay. Ayan.
Okay, kalalaki. Nakabisaklat. Kung bisaklat lang yung gusto ninyo, nakabisaklat yan. Bibilan tayo. Kabuka yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumalabas po. 11 na yan, 12, 13, 14, 15 na lang. Bibilangin natin. Mahigit 30 na yan. Okay na. Yan kalalaki Kung maganda yung lalabas na ko nito at performance ay ganyan yung planting distance natin dito sa inbreed na to. Makaliwaksay. Sabihin natin sa Ilocano na makaliwaksay. Talagang lalaki. Lahat yung magiging sowi. Mother plant niyan 1 into lang Tignan nyo kalalaki. Naging puno. Okay. Ayan. Ito na yung pinakamalaki Kahit ito yung nabutan nito yung kasabayan niya malayo na. Yung kasabayan ng LP908 malayo na. Kita niya? Yang kung may damulag ay meron din tayong inbred na dagul. Kaya na, tignan nyo yan mas mababa dito pero tignan nyo malayo na. Okay, cut. Morning mga ka-agritipid teams, ka-farmers, ka-magsasaka, ka-mag-uuma, time check 5:54, kanina pa po tayo dito at ito naisipan kong ipapasilip sa inyo. Iikot tayo at wala munang activities dahil nandito yung activities natin ngayon. Inaayos natin yung mga dapat ayusin sa kulungan habang hinihintay natin mag-labor yung isang inahin po natin. Yan na yung palay natin sa oras na ganito at sa araw ng July 4, 2025 sa edad na magta 38 days mamayang 11 o'clock. At ito ay kasalukuyang naglilihi na at ika 5 days na umulan na. Ayan na yung planting height ng palay po natin dito sa likod ng piggery at puntahan natin yon. Ipapasilip ko sa inyo yung ibang area. Yung palay natin ay patigas na. Tayon-tayo na yan lalo kung masikatan ng araw. Ayan. Yung palay na natin. Nakatakip na to. Tara, bababa tayo. I-view lang natin yan. May mga nag-insecticide dyan sa mga katabi natin. Ayun, nagbubomba ng lason automatic. Yan, tara. At kunin natin siya, iikot lang tayo saglit at magtatrabaho ulit tayo dyan sa piggery. Ayan, planting height. Kung maganda yung soil ninyo, ulitin natin. Yan, may mga nagbubuhag-hag ganyan. Lalaki ang puno. Sigurado lalaki din yung mga uhay. Ayan naglalabasan na yung mga ugat. Ayan, sa ibabaw. At yung dahon niya, expected mamamatay yan. Yung 1 into at lalabas na yung plug leaf shift dyan. 5 at 6. Kadalasan ang plug leaf shift. Mayroon na yan dati na 4. Okay. Tara na. Cut muna natin siguro or ganyan na. Sigurado ito, ayan yan na yung planting height ng tinipid natin sa abono. 3 bags 1620 lang ang nagamit natin mula nung simula at 0 na. Yun lang yung inputs natin na nagamit at 0 lason na, chemicals na. Insecticide, herbicide, napaka-importante yan na i-control ninyo. Herbicide, ang mahal ng herbicide. 2 times pa kayo umuulit sa herbicide at tignan nyo. Yung pinang-control natin lang sa damo ay napaka simple. Uy, mayroon pala yung rainbow. May bahaghari pala. Yan yung covenant na binigay sa atin. Binigay kay Moses. Ni God kay Moises na wala nang bahang mangyayari. Ayan. Na kagaya noon na baha ang sumira sa lahat. Yan na yung kon natin, normal pa rin kung maganda yung
inyong lupa kahit halos hindi na mag-abono, wala nang abono ay ganyan. Sinuportahan lang po natin ito ng hypercompost at YM. Okay, abang-abang lang po tayo. Hope ay yung presyo ng palay ay tataas dahil talagang marami na pong iiyak na mga kaparmers po natin dyan na wala nang kikitahin. Lalo yung mga hindi na ganun kaganda yung lupa nila ay kapilitan yan nagagamit ng maraming abono. Ang problema ngayon hindi nagagamit ay expected na mahina rin yung ani. Ganyan yung palay natin, ayan. Ganyan yung mga sowi. Kung sa gilid lang maraming sowi po yan. Yung sul natin naglalabasan ang mga ugat sa ibabaw na. Kasi papasok na yan sa reproductive stage. PI, panicle initiation or beginning ng reproductive stage at finish na sa vegetative stage or panahon ng pagsusuwi, active tailoring stage. Yan na. Normal lang, wala na. Maradamo na naman yung mga pilapil natin. Ayan, naangat ko na mga yan. Dito naman tayo banda sa gitna. Walang ko na kasi ulan ng ulan. Napaka-inam po yan para ma-convert sa abono na, lalo nagtitipid tayo. Yan, ulan ng ulan. Kita nyo, walang tubig pero ang tubig nasa ilalim. Ganyan lang para maging strong yan para natin. Hindi basta-basta atakihin ng insekto, mga mapanira. Tignan nyo wala tayong ginamit na insecticide pero tignan nyo, mapapansin nyo, wala naman tayong ganun na damage ng stem borer or dead heart. Okay? Yung leaf folder, normal yan na mayroon lang yan pero importante hindi ganun karami at nasa early stage pa lang, hindi pa plug leaf shift yung pinofold. Kaya wag kayo bara-barang i-identify ninyo. Kailangan matutunan niyo yung aralin yung IPM, Integrated Pest Management, kung sa pagkontrol ng mga insekto. Yan lang. Okay, sakto lang yung kwan natin. Sowi, hindi na maganda na napakaraming sowi, napakakapal. Yung ating palay, nagtitipid tayo. Target yield natin, hindi na natin naabutin yan 12 metric tons dahil maraming gastos po yan pag inabot po natin. Pilitin. Okay, kaya pasensya na. Yan na, yung dating punlaan po natin yan. Yan ngayon, pag sa booting stage, bibinat pa yan ng 1 feet. Kaya sakto lang yung planting height natin. Medyo nakakontrol pa. Kaya napakainam para maiwasan natin yung pagkasira ng uhay ng ating palay. Kung sa flowering stage masyadong matangkad ay titirahin lang ng hangin, mabaog. Ito yung nung early stage, may kanal yan, kinanalang ko pa rin. Ayan, papunta doon para ma-drain down, para walang malulubog, makakapagsuwi pa rin at magkaka-iron toxicity. Diretsyong nakababad yung inyong palay ng 14 days, magpapakita yan, sign yan, paakyat. Ulitin natin, paakyat papunta sa dahon ay halata nyo na sa 15 days, 20 days ay may sakit na, late na, kulang na sa suwi yung inyong palay. Yan, yan yung likod ng figure planting height. Kahit kung yung pinakamalaki kasi mataas na masyado ito lang, sakto lang hanggang baywang. Yung karamihan na hanggang baywang. Ang maganda dyan kahit hanggang baywang lang. Sana lahat yan ay mas maganda. Maligtasan natin yung mga salu-salubong. Kung pakainin kasi natin ng pakainin ito ng tapos sinasabayan natin ng YMHK ay ang tangkad. Hanggang dibdib yan. Tignan nyo dito na yung kahiwalayan na yung nakahiwalay. Tangkad na rin. Ang kapal. Ninyo yung walang imposible. Ulitin natin, walang imposible sana improve na healthy soil. Na may yung healthy soil, kailangan may makita kayo dyan na mga microbes. Okay, mararamdaman nyo yung mga trabaho ng mga
or microorganism. Ayan, tapos yung soil ninyo brownish black. Hindi yung soil ninyo ay patay. Ano yung sinasabi kong patay? Wala kayong makitang microorganism, patay po yan. Okay, gagastos kayo na napakaraming abono dyan dahil pangit yung pH level ng lupa. Dahil sobra-sobra yung pagbitaw ninyo ng abono ay nagiging maasim. Yung inyong lupa ay nagdepende na yan sa abono at lason. Ang warning ko sa inyo, iwasan ninyo kung gusto nyong paramihin yung mga microbes at tanggalin natin yun, damo. Microbes at microorganism. Iwasan ninyong magmix ng or magsabog ng granular na Puradan or carbofuran dahil napaka-toxic po yan. Papatayin niya yung mga microorganism sa inyong palayan, hindi niya pararamihin kundi uubusin niya. Dahil yan ay mananatili sa inyong lupa na 60 to 150 days pa. Ang tagal niyan. Naman na ano lang naman yung papatayin ninyo, hindi naman niya mapatay yung kung ang problema nyo yung mga stem borer, leaf folder, hindi niya mapapatay yan. Nandun sa base, ang papatayin niyan yung mga nematodes na sa base lang. Okay, kung hindi maabutan, kung wala naman tubig, naglagay ka dyan, yung mga bulate, ang papatayin niyan, microorganism at nematodes. Papatayin yan. O, papatay yan sa base kung may tubig na naka-steady dahil may lason yan. Pero once hindi maabot ng tubig yan, hindi yan mamamatay. Subukan nyo, tignan nyo yung palayan ninyo, mayroon pa rin yan. Naglagay kayo ng Puradan, mayroon pa rin yan. Leaf folder at na stem borer, dead heart at magiging whitehead. Okay, ganun po yan. Yun, nasa kasi pa ilalim naman yan. Isinabog nyo, papunta lang sa lupa, sinira nyo lang, dadagdagan nyo lang yung gastos ninyo. Bakit? Next cropping, ganun pa rin. Padagdag ng pagdagdag yung gastos ninyo sa inputs dahil pasira yung lupa ninyo, hindi naman nai-improve yung sakahan ninyo. Padagdag ng padagdag yung gastos ninyo. Bakit? Yearly, tumataas ang labor at farm inputs. Okay, porsyento ng combine harvester. Tapos ano pa, yung upa sa rotavator, upa sa mga nagkakaryada, ano pa, upa sa hand tractor. Kung wala kayong hand tractor, upa sa mga operator, upa sa transplant, tanim bunot, magbubunot at magtatanim. Tumataas po yan. Abono, tumataas. Chemicals, lason, tumataas. Okay, pamatay kuhol, pamatay peste, insekto, pamatay sakit, fungicide, bactericide. O dyan na, binanggit ko na lahat. Ayan ay hindi po pamura, magic kung nagmura po yan. Dahil pamahal, kung pamahal ng pamahal ang gas, crudo, gasolina, economics po yan. Okay? Pinag-aaralan po yan sa subject na economics. Dagdagan nyo pa ng may subject yun ng finance. May subject tayo ng ganyan noon, economics at finance. Kaya huwag kayong mag-expect na pamura yung mga gastos sa pagsasaka. Kaya ang gagawin po natin dyan na panglaban, diba? Ang ganda ng tindig na ng palay natin. Nagiging macho na. Ang panglaban po natin dyan ay improve po ninyo yung soil. Ito na yung maliit na pinitak na malakas humani. At ito na yung pinakamataas na bahagi natin, dalawang pinitak. Hindi po yan nakasuma. Tignan nyo yung pilapil natin, no? Tinubuan na naman ng damo. Hindi pa natin maasikaso yan. Tapusin muna natin panakin yung isang inahin. Kita nyo, yung hindi gumamit ng pamatay damo, herbicide, makikita nyo na mas malinis pa kaysa yung 2 times gumamit ng pamatay damo. Ano yon? Pre-emergent herbicide at post-emergent herbicide. Yung ginamit ay mas malinis pa yung hindi natin ginamitan ng pamatay damo dahil
mayroon tayong sapat na kaalaman po dyan at itinuturo natin kung paano i-control yung damo na ayaw nyong sundin, ay wala tayong magagawa sa inyo, sa mga taga-saka ninyo kung ayaw nyong sundin, dahil once na inapuran ninyo yung inyong sakahan, automatic yan gagamit kayo ng pamatay damo. May sisibol at may sisibol po dyan na damo kung inapuran ninyo. Ano yung inapura? Dikitan, yung araro, basag at triple. Yun yung kwan. May nakalusot dito, tanggalin natin. May isang marapagay. Laki ng puno, oh. Ganyan din mangyayari sa papalay natin. Nauna kasi yan, mas early maturing yan, mamumulaklak. Ganda. Okay, abang-abang lang yan sa dry season kung ano yung mga improvement natin. Ayan, may marami lang improvement sa dry season. Kung maganda yung presyo, ay walang problema, targetin natin yung pinakamataas na ani. Pero kung ngayon na hindi maganda yung nagbabadya, ay huwag kayong magpalugi. Ang daming paraan. Gubat na ito yung tatabasan natin. Tignan nyo, ang daming steam borer dito sa kona. Dami. Diyan nyo, kaya napaka-importante na linisan yung pilapil para hindi kayo maiwasan yung kabubomba, bomba ng lasa. Ang maganda dyan, kahit na mayroon dyan, ang dami na dyan, ay naiwasan natin. May dead heart man dyan, pa isa-isa. Hindi ganun na kung may portion lang na iisa, ganun. Hindi yung napakarami. Yan, na-view na natin ha. O ano pa, yung di-discuss natin. Medyo nakapokus muna tayo sa pagpapalakas ng pagbabalik natin sa pagbababuyan. Kaya pansin nyo, minsan lang ako nagganito, nakakon lang, may time pa tayo. Kaya ayan, tinabasan ko na actually ito nung nakarang araw. Pero meron kasi akong paanakin, kaya ni-stop ko. Okay, gano'n na lang, sharing is caring, cut na natin. Happy farmer, nahabol tayo ng damo. Kaya kung yung mga taga-saka ninyo hindi man lang makapagtabas, or kung may sinasakan 3 hektarya, maluwang na yan. Gawin din niyang school. Kung hindi niya ginawang school yung palayan sa 2 hektarya to 3 hektarya na bukid niya, gubat po yan. Di kayo makakatipid, gubat siya ang pilapil ninyo. Okay, cut. Ito yung linagyan nating manure, oh. Ito magkatapat, kalalaki na. Okay, mabilis na buminat yan. Wala pa tayong, hindi pa tayo magpapasok para maging strong yung palay natin. Hindi basta-basta mabubutasan ng mga insektor kakainin. Yan, may sikat ng araw yung kagandahan. May sikat ng araw. Okay, cut. Ito na yung punlaan natin dati. Ang tangkad niya, ibig sabihin na improve. Ang hindi maganda sa pinagdadaanan natin ngayon sa price ay hindi bagay sa discuss nga tayo, hindi bagay sa hybridization na programa ng government, dahil pabaliktad. Pamahalang inputs, pamura ang produkto po natin na aning palay, tapos iha-hybridize para tayo lang nagbabaliw-baliwan na po dito. Alam naman natin yung hybrid ay mas maraming sa starting pa lang, mas maraming inputs ang kakailanganin, mas alagain, mas sakitin. Na palay po yan, dahil nga F1 po yan, automatic po yan, kahit naman sa animals ay sakitin ang hybrid. Okay, kahit sa tao, sakitin ang hybrid. Unlike sa native na mga nasa bundok-bundok ng mga animals at tao, mas ganun po yan. Kaya parang hindi tugma yung programa sa nangyayari po sa sitwasyon po natin. Sana ay makorek nila yan. Sana ay magawan ng solusyon para naman hindi umiiyak ang mga farmer sa atin. Hindi naman ganun tayo na iiyak ng iyak dahil nagbawas din tayo, hindi tayo naapektuhan sa ganyan. Sinishare lang po natin sa inyo kung paano kayo makakabawas sa gastos na hindi nalulugi. Kaya nandito tayo at nagbabahagi pa rin sa inyo. Gawin ninyo yung mga sinasabi ko. Una dyan,
yung binhi. Kung ganyan pa rin, mag-inbreed kayo. Hanapin ninyo yung inbreed na matibay sa sakit at may kakayahan umani ng 10 metric tons or 200 kaban per hectare. Yun yung kanyo. At kayo na ang mag-produce sa susunod na cropping. Kayo na mismo yung mag-produce ng sarili nyong binhi. Hindi na kayo bibili ng binhi. Unlike kung bumili kayo ng commercial seeds, ay kulang yung 15 kilos nyo, mag-18 kilos kayo, 7,000 mahigit na po yun. Tapos ang presyo ng palay, sa 12 na yun, yung pinakamataas na computation ko na yun. Ay kung bumaba pa kayo dyan, patay. Tapos ang mahal na gastusin sa labor. Dito na tayo para uwi na tayo. Linis pa rin dito. Ganun po yan. Kaya nandito tayo para sundin nyo. Tapos ano pa? Yung land seeds. Yun, piliin ninyo maganda. Next. Yung proper land prepare with 777, 21 to 30 days or 10-10-10. Palagi kong tinuturo yan sa inyo. Gawin ninyo. Ano yung malilis ninyo? Pamatay damo. Makakontrol nyo na yung sobrang dami ng pamadamo or pwede nang hindi kayo gumamit at makontrol nyo na. Wala na kayong gagamitin pamatay damo. Kung gawin ninyo yung formula na sinasabi ko. Tapos ano pa? Yung sakahan ninyo, maganda kagad yung bulas, hindi magkakasakit dahil nagpabulok po kayo. Ang magpapabulok po dyan, hindi yung ginagamit ninyo kung ano-anong ini-spray na dagdag gastos. Imbes na magbawas kayo, nagdadagdag gastos kayo. Paramihin nyo yung mga microbes at sila yung magdidecompose po dyan, sila yung kakain dyan sa mga pasyok at dayami. Hindi yung kung ano-anong kanyo, support lang. Maganda, suportahan nyo ng organic. Mas maganda pa yun para makinabang ng lupa. Ngayon na yung kung natin, inbreed, kalalaki. Nakabisaklat. Tignan nyo ako maano yung magiging uhay niyan. Ay napakaganda. Yan ang pinakamalaking palay natin ngayon. Lalaki ng puno niyan. Halos uniform ang lalabas yan. Kung napalabas natin ito, uniform na uhay. Ang lalaki, bawing-bawi naman. Kung nagtuntos tayo ng mas malapit, ay ganyan ang magandang planting distance. Sharing is caring. Yan na, hindi na tayo magpipicture. Yan, nabiyunin na. Yang tinipid na palay. Okay. Maraming salamat. Happy farmers. Happy. Okay, natapos na natin. Nakabubida na. Oh, kita niya. At ito, babasahin natin. Babasahin natin para hindi mabitak. Oh, yun tignan nyo, nakabubida na. Malamig na. Oh, yun. Malaking bagay yan. Bubida. Okay, sharing is caring. Lamig na, hindi natin kuhan yun. At least may pumapasok pa rin. Liwanag na. Ang kuhan natin, mabilis lang magpalaki po dito. Doon may mga na-permit na tayo. Diyan. Yan lang, hearing is caring. Tagal na po ito na kuhan. Since year 2014. Tignan nyo, buo-buo pa. Putik sa Ilocano. Yung kuhan kaya hindi masisira yan. Lifetime na. Tapos yung mga kuwan nito sagat, old na bahay, kaya kung ilan yung kuwan nito, hindi lang mga 60 years na yan na poste. Sharing is caring. Ang ganda na, maliwalas na. Next natin naman dito, ayusin, tanggalin yung dati at kahit yan ayusin na natin para maganda naman tignan.